What's up? Trade breakdown lang tayo, no? So last week, dalawa lang trades ko, dalawang panalo. Ang lupet. This week, wala pa akong trades. Sa mga nakapanood ng live, meron tayong live, no? Hindi lang siya schedule, pero ang pinaka-schedule natin na live ay Monday, 7 p.m. Then minsan, nagkakaroon ako ng impromptu live, Wednesday, Friday, ganyan, para lang ma-share yung mga trades. And also, pag may mga questions kayo, tanong lang kayo doon. So kung gusto nyo, on yung notifications nyo para makita nyo kapag nag-live ako. Okay, so trade number 1 tayo, USD JPY. USD JPY. So titignan nyo, lahat ng trades ko is 1:1 risk to reward ratio. So tinanong sa akin yan sa live, coach, bakit ba 1:1 risk to reward ratio? Tapos meron daw doon, narinig niya na yung 1:1 risk to reward ratio daw yung holy grail. So, alam niyo naman, hindi tayo niniwala sa holy grail kasi wala talagang holy grail na strategy. Depende pa rin sa'yo yan. Actually, for the past 6-7 years sa pagtitrade ko, paiba-iba talaga yung style ko. Na nagsimula ako, scalper talaga ako. Mabilisan mga trades talaga. Siyempre, gigil pa. Tapos, gusto ng maraming profits, di ba? Tapos, wala akong ibang ginagawa kundi magpapera lang, magpa-profits lang. So, kaya ganun yung style ko. Tapos, siyempre, tinatry pang i-grow yung account unti-unti. So ngayon, 1:1, ang pinaka-iniingatan ko na kasi is number 1, yung mental health ko, yung stress ko. Siyempre may family na ako. Tapos nirun ko yung buong TMT. Ang pinaka-goal ko kasi talaga is mapayaman yung mga students natin, no? Yung mga coaches natin. Kaya hindi ako sobrang tutok sa trade. Gustuhin ko man, pero hindi talaga kaya. So 1:1 risk to reward ratio tayo. And also, pag 1:1 kasi, mas mataas yung winning percentage ko. Actually, sa lahat yun. Winning percentage mo kung mag 1:1 ka. Kasi based statistics, pag 1:1, syempre 50-50 yan. Kapag meron kang working na strategy, umaangat dyan, naging 60, naging 70. So therefore, mas konti yung talo mo. Ako, ang pinaka-goal ko lagi is 70. Pag 60, medyo mababa na sa akin yung 70% ang win rate na hinahabol ko. Kunyari, ito tayo. Pag binabaan ko to, ayan, nangyari ganyan. Magiging ko 2, bababa yung percentage talaga ng win mo. For example, from 60, 70, magiging 40, 50. So, base experience ko ganun talaga. Pag nag 1-2, naging 40, naging 50. Pero profitable pa rin naman. Pero ayoko lang ng ganun, no? Kasi mas gusto ko na yung matatalo ko minsan, mas madalas ako mananalo. Ayoko yung mas madalas akong natatalo, minsan nananalo kahit na profitable. Ayoko na ganun. Parang na-stress ako sa ganung klaseng trading style. So ikaw, depende pa rin sa yan kung ano yung pinaka-okay. So, may kilala ko, 1:10 risk to reward. So pag 1:10 kasi, marami talagang times na magsusunod-sunod yung talo mo. Ang tanong, okay lang ba sa yun? Sa akin kasi hindi okay. Minsan kasi, kunyari, pinakamataas ko dating 1:6. Kapag nag-1:6 ako, ang nangyayari naman doon, sabi ko, okay lang matalo ko ng 6 na sunod-sunod kasi mababawi ko naman. Kumbaga, para sa akin, nagiging gambler's mentality yun. Ayoko ng ganun. Tapos minsan, pinipilit ko pa yung ibang mga trade kasi feeling ko may 6 chances naman ako. So, parang hindi okay sa mindset ko yung psychology ko. Kaya mas okay, 1:1. Tapos, sobrang quality trades lang. Okay, actually, this week, may mga B trades tayo, 'di ba? May mga A+ trades, may mga B trades din. So hindi ko tinitrade 'yun kasi alam ko kailangan kong alagaan yung winning percentage ko. Kailangan ko alagaan yung mga profits ko. 'Di ba? So para sa akin, the best ang 1:1. Kung gusto mo i-try, pwede. Pinaka-suggest ko to lalo na kapag bago ka pa lang. Then kapag kaka-experience ka na yun, pwede mo bawasan. Hindi mo rin kasi maiwasan na mag-try ng iba, lalo na kapag na-addict ka sa trading or nagustuhan mo yung trading, talagang itatry mo lahat, di ba? So yun, balik tayo sa trade. Dami kong sinabi, tapos wala pa tayo sa trade natin. So yan, 1:1 lang din tayo. Bakit ito yung trade ko? So bigyan ko lang kayo ng malapit na trade breakdown. So ang nakita ko sa H4 ito, tanggalin ko lang muna. I-replay natin para mas makita natin. Continue last replay start. Select bar. Ayan, dito tayo. Select bar. Double check ko lang Ayan. So, ito yung naabutan ko. Meron tayong triangle pattern dito. So, descending triangle pattern. Tapos, kung titignan mo, galing siya sa uptrend. Uptrend siya galing, di ba? Uptrend, uptrend. So, coach, di ba dapat pag uptrend buy? Tama ka dyan. Pero, bakit ko nasabing sell? Ganito yan. Very important na alam natin yung market structure. Ano yung market structure? Gumawa siya ng highest high, okay? Or higher high. Pero after nito, gumapala muna siya ng higher low. So, ibig sabihin, pwede pa siyang umangat. Pero in this case, ang ginawa niya, hindi higher high. Kundi gumawa siya ng lower high. So, mas mababang high yung ginawa niya. And then, ito pang malapit, gumawa siya ng lower na low. Mas mababa dito
na low. So, anong ini-indicate niyan? Sinasabi niya na ito is downtrend. Ito pa lang hindi ko pa sinasabing etong buo. Kasi ibang usapan yan kung yung buo. Kasi kung makikita nyo, downtrend pa talaga, ay uptrend pa talaga kung yung buo. And then, ayan, so balik ko lang, nag-lower low, lower low. Tapos dito, hindi naman siya gumawa ng lower low. Ayan. So, lumalaban pa. Ito pa isa malupit. Nagkaroon ng lower high, tapos lower high. So, pag nagkakaroon ng mga lower low, lower high, ang sinasabi niya is humihina na yung mga buyers. Kasi, kunyari, dapat gumawa ng lower low. Dapat, kung may buyer pa talaga dyan, angat pa yan. Eh, hindi. Kaya gumawa pa siya ng lower low. Tapos, sinray ulit yung mga hindi umabot dito. Ibig sabihin, konti na lang talaga yung mga buyers. Diba? Pababa na pababa, kumukunti yung buyers. Ito pa, pinakamalupit. Itong support level na to, binasag niya. Pak! Basag. Diba? So, nung nabasag, ano nangyari? Nung nabasag yan, sinabi ko na downtrend na to. Okay? Pag nabasag to, ayan, downtrend na siya. Okay? Again, hindi ko masasabing downtrend siya sa daily, pero sa 4 hours, ayan, or sa, lalo na sa 1 hour, kasi dito ako pumapasok sa 1 hour, downtrend na talaga siya. Diba? So, balikan ko. Ayun ang malupit. May mga nagtatanong din sa live, paano ba yung hindi ka tatama ng false breakout? Ayan, so huwag tayo papasok dyan. Mahirap yan. Okay, papasok tayo saan? Ops, commercial break muna. Kung merong isang bagay na hinahanap ko talaga sa broker, ito syempre yung may pinaka-reliable na withdrawal process. Syempre, kailangan natin yan para sa mga paldo natin. Sa Exness, 98% ng withdrawal requests process na automatically. Wala ka nang kailangan hintayin pa. Wala nang kailangan na kausapin ng representative or may manual approval pa. Wala na lahat yun. So, if gusto mo mag-start ng trading using Exness, click mo lang yung link sa baba. Back to the video. Sa retest tayo papasok lagi. So, kung titignan nyo, nag-break, nag-retest. Okay? So, ang pinaka malupit sana na retest is mas mabagal na kandila. Okay? So, dito medyo nagdalawang isip pa tayo. Pero, nung nagkaroon ng isa pang candle na red, ayan, sanabi ko na G na tayo. Pero kung titignan nyo, ano tayo late na yan. Coach, late na yan Pero ang kagandahan is, nagkaroon na ako extra confirmation, plus, actually dito ako pumasok hanapin ko lang sa candlestick pumasok para mas sobrang accurate. Pero yun nga, late na talaga yung pasok ko. Ayan, ito. Dito banda ako pumasok. Ayan, dito. Ayan. And then, ang SL natin ay above dito. Double check ko lang para mas makita natin, para mas sure. Mas eksakto. Okay. So, dito banda ang ating tepe. Ayan, dyan banda. Ayan. Ayan, 1:1 lang. So, minake sure lang natin na hindi aangat dito. So, above that level, diba? Ito yung resistance dito banda. Ayan. So, above that. Tapos, ayan, nag-sell na tayo. Diba? Coach, late dapat dito. Again, medyo nahirapan ako mag-decide dyan. Bakit? Kasi ang lalakas ng candle na to. Pareho niya tong candle na to. Kaya nung nakita ko na nagka-momentum, tsaka lang ako pumasok. Right? Then, ayan ang nangyari. So, swerte naman na ayan ang nangyari. Ayan, na-TP naman tayo. So, ayan ang una nating USD JPY na trade. Pakita natin screenshot. Pak! Ayan ang screenshot natin. Alright. So, coach, sayang pala. Dapat pala, coach, 1:5. Abot pala, 1:5, no? So, pag naniniwala ako na kapag bago ka pa lang, ganun talaga yung mindset mo. Na sayang naman, di ba? Minsan na nga lang, sayang naman. Kaya lang kasi, habang, again, pataas yung risk reward mo, pataas din yung chance na may SL ka. Okay, coach, pwede naman i-ano yan ibaba yung stop loss yan. Lagay ko na dito. Ayan, kung binaba natin, sana, ito lang yung makukuha natin. Diba? Sobrang elite lang yan. Doon ako lagi sa set and forget. So, 1:1, set and forget. Hayaan mo na. Meron pa nga ako isang trade, parang yung yung gold naman to. Pakita ko lang sandali. No, ito ata yun. Ayan, ito. Parang ito. Ayan, yan mismo, nakuha ko yan. Pero 1:1 lang. Diba? Ano ka bang chart yun? Hindi ko na maalala. Pero parang ganun, parang ganyan. Hindi ko maalala exact. I-double check ko next time. Pero yan lang. Sana hanggang dito. Pero okay lang. Bakit okay lang sa akin? Kasi sobrang dami ko na-experience na nasasayangan ako. Tapos ina-adjust ko yung trading plan ko. Tapos ma-frustrate ako. Tapos
mag-quit ako sandali. Laging ganun, naging ganun yung cycle. So, focus na lang din ako sa 1:1. Okay. So, next tayo, ang GBP USD na trade. Ito, pinakita ko na rin kanina. GBP USD. Mapping ko lang nga ito. Ayan. So, last week din to, GBP USD. Ano ko lang. Ayan. Ayan, okay. So, pag pumunta tayo sa higher time frame, sabi natin daily na lang, daily. Ayan. Pag pumunta tayo sa daily time frame, makikita natin na, tanggalin ko lang tong iba, nandun tayo sa major support/resistance. Okay, yan, dyan. Kung titingnan nyo, dyan nagsimula yung malakas na move dito. Tapos dyan nagbabounce, di ba? Dyan nagbabounce. Major resistance yan. Sa point na to, major resistance yan. From here, major support. Kung ba ako sa 4 hours, ayan, nandyan siya. So ngayon, papasok ka ba dyan na magsisell ka kagad? Hindi. Bakit? Kasi tingnan mo, lalakas ng mga green. Diba? Uptrend talaga yan. Pag ganun, pag kang papasok, bigla. Pero, tingnan mo nangyari. Baba ako sa H1. Tingnan mo nangyari. Gumawa siya ng, yan dito, lumilit yung candle. Tinry umangat pa ng buyers. Ang ginagawa ng sellers, wag muna, chill muna tayo. Ayan. So, ang gagawin natin ay, hintayin muna until, ayan, tingnan mo nangyari Okay. Ayan. So, tingnan mo nangyari. Ito yung previous low natin. Ito. Nagkaroon ng lower low. Nagkaroon pa ng isang lower low. Plus, in-achieve pa niya yung pinaka-discounted na price natin. So, titignan mo, para sa akin, super A+ setup talaga to. Kasi kitang-kita mo na talaga na gusto niyang bumaba. Tapos, binalikan pa niya yung discounted na price. So, pumasok tayo dyan banda. Yan, dyan banda. Eksakto tong pinlot ko na short position. Dyan mismo yan. So, tingnan mo nangyayari. Bumaba. Yan, hindi naabot. So, ngayon, kung hindi naabot yan, ito pa nangyari. Hindi na nga naabot, umangat pa. 'Di ba? So, kung medyo worried ka, yan, pumunta pa dito. Tapos, hindi ka tiwala sa trading plan mo, magugulo talaga sa call gym. O, dapat pala, dito na in-out ko na dahil mangyari ganyan. Pero, tignan mo nangyari. Ayaw niya talagang, hindi talaga siya umaangat dyan. Hanggang dyan lang talaga siya. So, anyway, bakit pala doon ko nilagay yung doon ko nilagay yung SL? Minake sure ko lang na, actually, yung tawag dito, aggressive dito banda. Pinaka-conservative dito. Yan. So, doon lang tayo sa gitna banda. Kaya, gumit na lang muna ako. So, nag-pay off naman yung decision na yun. Yan. TP tayo. So, ito yung screenshot ng ating profit. O nga pala, baka sabihin nyo kasi, may mga nagko-comment kasi minsan na, baka naman ni-replay mo lang yung ganyan or what. Unang trade, yung pangalawa, hindi ko na nabigay sa live. Yung unang trade ko, yan. Sinabi ko rin sa live. Tapos, habang na-live ako, maandar lang siya. Kanina ito yung trade ko, pakita ko sa inyo. Ito. Tinrade ko to dito pa lang banda Medyo 1 hour lang sa 1 hour. Ayan dito pa lang banda mga sabi natin 4-5 hours ago. Okay yan, the fibers, okay din yung the fibers. Hindi lang ako nag-try ng fibers pero maraming coaches na narinig ko yun sa mga coaches, okay naman daw yan. So, kung titignan nyo, in-story ko din yan. Kasi yan, tinan nyo, muntik na, konti na lang, sabi ko. Tapos, biglang umangat pa. Diba? Tapos, yun, again, kung nagpadala ako sa emotions ko, baka umalis na ako doon. Pero hindi. Set and forget tayo, then chill lang, relax lang, tiwala lang tayo sa plan natin, and then boom! Ayan, tipi tayo. Ito yung screenshot. So yun lang. Hopefully marami kayo natutunan dito sa trade breakdown na to. And if gusto nyo ng ganitong mga klase mga videos, comment nyo lang sa baba. And also if gusto nyo matutunan kung paano ba maging profitable na forex trader, may link tayo dyan. Sign up lang kayo. And then tignan natin kung paano tayo pwede mag-work together. Kita-kits!